sa Amerika. Nandito rin ang #1 the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Best radio listeners of all time forevermore. Kayo yun, mga pangga. Maraming salamat po and congratulations din sa inyo. Naka-energy na ba ang lahat? After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko, nawala na yung palpitation ko. After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap sa mga sakit na yun. Angkinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. May 18, Sabado sa Kalibo, Aklan. 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Malapit sa Bombo Radio, Kalibo. Malapit sa Oyotorong, Talipapa. Register in advance para priority ka sa free check-up and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig. Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at angkinin ang kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin. Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. DS Battery Center is now in Kalibo, a Motolite battery distribution in Aklan. Services: we check, install, and sell Motolite batteries for private cars, SUV, MPV, sedan, pickup, van, truck, heavy equipment, motorcycle, generator, and pump boat. Visit us at corner R. Roldan and Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Aklan, in front of Torres Oliva Building. Contact numbers 273-3116 or 0960-3854-956. Come and visit now at DS Battery Center. Basta Motolite, pangmatagalan! Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay. Simuli pa Batangas, 7 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Ako po yung may 2 bukol sa magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng 1 buwan na higit na iniinom ko yung Rescopy, nagpatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, laliit po yung bukol ko sa magkabilaan. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng Rescopy. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng Rescopy. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng Rescopy. Nawala po yung 2 bukol ko sa magkabilaan kong dibdib. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available na nationwide. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. DTX Coffee Mix. Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mamasa ka butika. Punggod kag rashes, mag DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako kita na ibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabakal sa mga butika. San bang sulok sa Aklan? Pinakikinggan. Kapag may aksyon at balita, nakatutok agad.
Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 asaligan epektibo. DTX 500 D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Unitop Kalibo Summer Sale. 20 up to 60% discount in all departments except supermarket. So hurry, shop now at Unitop Kalibo and avail big discounts. Unitop Kalibo is located at Jaime Cardinal Sin Avenue, Kalibo, Aklan. Visit our Facebook page, Unitop Kalibo. Maayong adlaw. Ako si Brian Rivera from the Heartthrob Bullies of Iloilo. We are a group of American bully owners and we gather together to talk about how we can become better for parents. Sa kadamosing ubra, I need to take care of myself by eating right foods and regular exercise. I also have MX3 capsule, cholesterol and fat-free. Wala na akong hahanapin pa with MX3, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, mga kasimanwa. It is now 7:39 in the morning. Balita, opinion, suhestyon, solusyon. The Boss. Talakayang makatotohanan, huwag manahimik. Sabihin mo lahat. All voices must be heard. Listen to The Boss. Boses ng Masa. Boss Christian Abugaji. Boss June Agravante. Boss Ramel Bungkalan. Boss Apol Zaraspe. And Kasimanwang Jufel Magbusaw. The Boss is in session. In 3, 2, 1. Balita, opinion, suggestion, solution. The Boss. This is The Boss. Good morning mga bosses. Haragon raton nga biyernisan nga programa. The Boss. This is The Boss. Balita, opinion, suggestion, solution. Magapangalagad na. The long wait is over. Mabatian nyo man. Rung mga ginakabagakan nga kinahangan taw at opinion, solusyon, suhestyon. Itaton nga mga bosses ngayon magkaroon sa aton nga broadcast center. Rung nga pagpanamyawan ay mga bosses, Boss Christian, good morning. Okay, good morning, Boss Jopel, Boss Apple, and Boss June. Good morning. And kay Boss Rebel nga ito sa Boracay, nga pamati makaroon, and sa ato mga avid fan. Grabe ray, Boss Ramil nga po, so ako naman nagwarang timo sa Gugban, pero sa idamon sa Boracay kaning Boss Ramil. Kani man. Maling ka sa Boracay, matugog. Sayod kita wag namon. Nagpangangay. Anyway, good morning sa tanan. Sundin nyo kami sa mga 1 to 2 hours, 3, 4 hours siguro. Depende siguro kung saan matapos. Timprano kita makaroon. Ay, first Friday of the month. Yes, first Friday of the month. Hour. Mga 9:30 ang kita. Oh, may katawag. Si Boss Ramil, ho? Ay, bukon. Anyway, Boss Ramil, pamati ka gido na, ha? Ay, waka nagpanampit na sa Boracay. Ma-remote broadcast kontak kita ito sa Boracay. Masunod kami kimo, eh. Pagbalik mo lang kami man matabok isla. Ha, Boss Jun, ha? Pwede.
Boss Jun, pagpanamyamanay. Good morning sa lahat ng nakikinig sa Energy FM, lalo na sa mga suki natin sa The Boss. Mga boss, dito naman kami. Magdi-discuss na naman tayo kung anong bago at saka pwede. Mangungulit. Si Boss Ramel nasa Boracay, siguro nakikinig. Good morning, no? Ref magnet. Pwede man pwede siyang sumali, ano naman. Anytime kasi para ski mo ka to, sa Boracay ka? Oo. Nagbibilang ako ng eroplano. Abo-abo tayo eroplano na huyab ni Boss Jun ka to. Mag-comment, mag-ano ko mamaya. Dami eroplano. 10 to 15 minutes may nag-upad, may nag-tumpa. Ay, grabe. Good morning kay Boss Apple, Boss Job, Boss Christian. Si Boss Apple, yawan man sa linya. Boss Apple. Good morning sa atong mga suki nga tagpagamati ag sa aton nga mga bosses una makaron sa estasyon. Iyaw man kita magatalakay mga issues ag mga pressing nga mga issues nga nagatuhaw sa aton nga Banwang Kalibo ag probinsya Tacloban. So good morning sa atong mga bosses. Doon na ba pressing issues? Ay manami ra. Mga ano-ano mga pressing issues siya nagilinabot nga ni. Mag-inabor na wala solusyon Anyway, no, thank you Boss Apol. May nga hapon muna and good morning from Pinas. Good morning. Ayun. So, umpisahan natin alas 7:44. Orato na nga pag-inggan nyo sa aton nga masuking nga mga tagpamati nakatutok makaron sa aton nga Facebook Live, no? Sa NRG FM 107.7 Kalibo. Pwede yun kamo nga padagat inyong mga mensahe. Pwede man nga magtawag o mag-text sa 0928-125-7274 or tumawag sa amon nga mga landline numbers. Pantaw ko line 2686118, Globe line 58121. This is The Boss! Ano gundong daga-daga naton? Kamusta? Kung aton nga mga tagsa-tagsa ka mga pagpangabuhi? Ayos lang. Pero i-feedback ko lang, Boss Joff, kasi naging topic natin yung flights, no? Ng paglalanding sa Kalibo. Doon ako last Friday sa Boracay, may delivery ako. Hindi na ako tumawid. Sadya ko hindi tumawid. Doon ako ng eroplano. Doon ako nagtambay mismo sa malapit sa airport, 'di ba? Merong doon. Para magbilang ng eroplano. Ino-observe ko talaga na ang flights doon ganun kadami. Ganun kadami. Inunasan ko, may timer ako. Check ko mga every 10 to 15 minutes may dumalanding. Wow. Supposed to be dati dito sa Kalibo. Meaning maraming bisita. Maraming opportunity na wala sa Kalibo kasi kung maski hati man lang, 'di ba? Maraming mga turista na magtugpa sa Kalibo, no? Domino effect, marami makinabang. And domino effect, negative effect sa Kalibo. Naging negative effect. Kaya sayang na na dismaya ko na hanggang ngayon wala paghapon. May action siguro pero walang result. Walang results. Kulang siguro yung action. Nothing happened. Daw narinig ko ipapatawag ng sangguniang panlalawigan yung mga... Napatawag na dati PAL, Cebu Pacific. Napatawag na dati yung room manager pa katuya si Fuerte, no? He was invited sa sangguniang panlalawigan, but what happened? Pero kaya mga airlines ko napatawag. Pero kung tanawon tabi siya na ipatawag mo, maubra ron kasi ito sa DOTR gihapon nga panaog ron. Dapat si Jaime Bautista. Siguro ay governor itself and mga officials natin mag-ano kita ni karon nga kung hindi ka mo magtugpa ayaw lang ka magtugpa. Di ba? It's a matter of political will. Exactly. I was talking last week bakal na kamao. Kamay na bakal. Sa Milog nga kuan dito sa airport, no? And hambay na si isadan ko nga mga flights nga iya supposed to be ito sa Katiklan, and some of the tourists are already gaano taba sa ibang banwa.
sa Bohol ko no, kasi ito imo halin yata for a while hey abot na kuno ito nabi na kaya yun na nagda-divert na yung mga kasi easier ang access doon and less expensive. Baka doon para maging problema pag Kalibo sa naghalin do accessibility. Ruan lang yung number ng accessibility is not about kung siin ka gano'n. Kasi Panglao, ito man kita sa Panglao, no? Ruan dat ang ginakuha ni is do expenses nga gina-incur nanda nga ina kalisod-gasud sa Boracay abong ginabayran. The processes. Yeah. And mga bayaran. Pero I recall when I had an interview with Mayor Fromy Bautista last week, no? Ginakutan ako nga nimo kung what would be the cost, no? It pagpanaog it Islat Boracay into number 3, no? So mga ginadayo it mga turista, kapin mga local tourists naton, no? Naging Palawan na, and then naging Pampanga na, and pangatlo na lang Islat Boracay nga consistent overall number 1 doon, no? Here in the Philippines. Kikutan ako nga nimaw, is it one problem akon do expensive nga pagstay sa Boracay, which is he admit naman dahil nga nirong Boracay is a form of luxury. No, if you go to Boracay, andyan yung mga 5-star hotel like Shangri-La, like Crimson and other hotel, no, nga kamahagid mataroan nga mga rates. Mga fees, mga rates, no? And doon man ay kung agto man siguro man ay sangkiri undong kwarta tao. Go si sandat mas barato. Palawan has may mga inaman yung mga exclusive nga kwan, yung mga resorts. I come to stay sa isang bilog ito sa El Nido. Kat nakita nato ng mga cottages na dahil ito sa may tubi. Okay. Sa Minilok. Actually, that is a group of companies. When we went there, actually, we took a private small plane. They have their own social daw nag-amampulo man na. And it took hours from the airport na nga sarili going to that island. Ay, mga 1 hour and a half. Baka kayo man gali. Layo. But very sa Pilipinas exclusive. Pa ba yun? Very exclusive nga, no? At night, kung nasanay ka sa Boracay, hindi mo magustuhan ito. Kasi masyadong tahimik. Kay Boss Ramil, hindi mo sa Boracay yun, nagpamati mo. Good morning. Pangalawa, walang TV doon, kaya hindi ako makatulog. Wow. Walang signal. Kung talagang, actually, ito siguro kapag nago, may mga kadate Mahal mo? Pero kasabay naman ito may mga yacht. And ito man What ako signal? What signal? Ito man ako nag-learn nga mag-diving. Sa it was a very good place. No? So, bukod niya Boracay, very exclusively isla. As in, kamugang-gid. So, atong istorya ka na, it's not about that, but abo man baratohon ito nga isla sa Boracay itself, no? Pero ruan ng barato, mahagyapon. Pero kung ambangan ni Mayor Fromy ito, kung tied to budget, may mga naman ng mga karinderiya, may mga fast food nga affordable, no? Pero if you chose to stay sa mga luxury hotel, talagang very expensive. So, if it will not be considered as one of the problem na naog the reason nga na naog rong Boracay into top 3, hay possible reason? Kalisod siguro gasud. Sa Bilog pa no. Okay, siguro isa sa nakita kong rason na bakit doon ang landing sa Katiklan. To simplify siguro. Sige. Kasi kung dito nga sa Kalibo, pinapahirapan natin sila, 'di ba? Mag-landing tas mag-land trip pa. Doon is landing, diretso na. Tawid. Tawid na agad. Baka yun ang reason. Nandoon ang airport, bakit bumaba? Ang mga tourist pa rin, arrivals. Di ba? Siguro yun na nga, isa nakita na. Pero as locals, okay naman, diretso pero na some might not believe nga nag-huya
from Boracay kasi the capacity rate of the island hay namimit man eh. Daming tao. Oo, 8,000 yata Pero, per day. Boss Job, no? I've been in Boracay house every May. One house tanan nga activity sa Boracay. Mapa November, kung siin may party way back. Oktoberfest and La Boracay nga no. San Juan. Beach volleyball nga mga event. Holy Week. May one time house di kang kahugag. Ibagit ang makaroon. I mean, siguro the party. Ito yung naano ko. Siguro the number of tourists visiting the island of Boracay na lessen is because of the capacity allowed by the tourism. Noong na-lessen siya. Kasi dati walang limit. All out. Walang limit. Probably. Pero still, siguro sa bilog ng reason is Boracay kasi is a party place known for the tourist. Yeah. And then suddenly, gimbawa yung mga Maura. But, ngayon, ginalivive nila. Kaya meron ng may mga concert na on the beach. Yeah. Doon kasi yung ginaakturan it mga tao sa Boracay. I remember, if we recall the Beachcomber. Yes. Unang pa nga Beachcomber na paginakuan. Pwede ka kapaligos, bumalik ito sa dance floor, nga basa ka magsaot, bumalik man sa baybay. That was the time, when the time of Juice Bar, you can party ito sa nakuan, nga basa ka. Hay makaroon naging saraot at tanan. Hindi yun ba makaroon, Ohama ba yun, or anong, bisan no summer place, it's enclosed already. Para bang, unlike before, kasi, nagkaroon imagine mo yung mga bars na iniikot ko noon. Nagkaroon ng nung sinara ni for rehabilitation. Tapos nawala ang party. Nawala. Ang taong na pupunta parang hindi na gaya dati yan. Di ba? Parang naumpisa doon na off, no? Nag-pandemic pa. Pandemic. Nagsimula siguro sa Duterte plus siguro minsan ay kalisod gasugod. May mga experiences ba nga minsan natatabo pero dahil sa social media ay yung tao na we experience it as a klanon itself, di ba? Na minsan kalisod gasud dito pangutanon ka pag alin ka iya. Nakapasa ko ay di pagabot yung sigud ba? Pangutanon ka pa ba? Klanon ka ba? Oo, akong pangutana sa mga bosses, no. Ano ro natabo sa expansion project sa mabalik ana kita sa Kalibo ano natabo sa expansion project during the time ni Secretary Tugadi sa administration ni President Duterte nga pilang milyones gin-download o base umabot yung billion no may mga hugta nga ni karon may expropriation why all of a sudden nga nag-iba ro aton nga plano sa Kalibo International Airport. Akong tang duda karahay. Sayod man naton nga Katiklan Airport hay gina-manage ra it privately by Mr. Ramon Ang. So I think siguro naglabi gid siguro imora sa aton nga mga government officials no. Siguro may ginabulig man imauron sa election. So that's why hindi man kabalibad kasi ako niya tang observation ay sinro aton nga mga elected officials nga nagapaninggitan nga ibalik sa Kalibo para sa Kalibo itao matana ro mga flights nga para sa Katiklan naman puro yung resolutiones mga boses wa man hingan gasinggit abi ngani hindi mabati laos matsagahutik malang man may panimbang yata sa milo kay istorya naman ni Ma'am Kwan no hindi ko mention nga kay pero kilala mo ra ito sa airport sige Royal Air ay may international sanda haman ito ay hindi kita pwede nga iyasa na ito kita andang hinapilit haman sino may isog Royal Air or probinsya akan mas may isugro DOTR or kaap. Pero actually, what na kaap ka na daya sa bagay, si Ramon Ang, pero kaap man gihapon kang Civil Aviation Authority of the Philippines, no? Nagsangag rat makadali Pero wa man pagpamatii, ro atong nga provincial government, no?
operate gon do Katiklan Airport at international flight, nagbagabag katoro provincial government, no? Nag-conduct sa that special session gid nga ni, no, to pass a resolution unanimously approve nga bagyabagan nanda, no, nga hindi paland igtoro mga international flights sa Katiklan. But what happened? Nothing happened. Kasi approve na DOTR. Ang nagka-arrangement to nga, ito gatong pa, iya ga take off, di ba? There was an arrangement nga, rutog pa ito sa Katiklan, do take off iya. But, do you know, isalig lang gid nato na, for the people of Aklan and Kalibo, isalig lang na naton sa atong mga opisyalis gobyerno kasi sanda man lang may kapas ka nga makabulig ka ton. Aton nga rin pag pukaw-pukaw Balikan ko rin pangutanan ni Boss Apple. What happened sa expansion at Kalibo International Airport? O sabat gila naton pag mamakarayang nga nothing happened. Pero may mga move. Boss Apple. I'm sorry to cut you off. No problem. Kasi masangag nga masyado ra during the time of President Duterte. Nalipat yang ako permi ko gilang nabati andon buko niya sa energy sa ibang radio station si Mr. Herman Baltazar. Andang grupo karon kapanigitan may mga resettlement nga to, mga kung naano pa nga mga ginapangayo nanda masyadong masangag to. Abuon nga mga panimagay rugin pangguba. May mga rice land kita nga uwaon na natamni dahil ginadaligid kato nga maka expansion dito atong Kalibo International Airport. Ano para atong ginahugat? Mahugat pa kaya kita nga baduga gid ro Kalibo ag rumagatugpa lamang hay rong mga kumpilang ka airline nga domestic sa Kalibo. Ako tag panawagan karahay aton nga mga provincial officials ag opisyales sa Banwang Kalibo nga make a stand. Okay? Especially sa atong pinalangga nga Banwang Kalibo. Nga ano matabo ginahambay ra ni Boss Christian, what if kung uwa ro Boracay, haron niya ni nga una ro Boracay. Araga katabo sa atong Kalibo International Airport. What if umus-us pagid Boracay? What will happen to Kalibo? Ano rumatabo sa aton nga mga operators o mga businesses una sa Kia, aton nga mga transport, tricycle drivers, aton nga mga van operators, mga drivers, atong mga hotel establishments. Ano ra atong ginahugat? Mo Boss Apple, no? Siguro in real scenario, the real situation, nga uwa yung gid na bubuksirong mata para makita it insakto, it is happening now. What if warong Boracay? It is happening now here in Kalibo. No, mga flight wao nag-aasa sa Boracay dahil mga domestic lang man nga mga resident lang man Aklandong nagasakay, no? And economy, no, sa transport tanan apektado hon. Pero wa ginataw iitagong pangod. Harap para Boss Joe pero kagadlok. What if may di ba ging buong ng mga rice land? Ng mga bagay nga raskilid at airport yung pangsama yun yani. What if i-implement nandaro expansion? Ay hindi yung pwede mag-expand into punta. Iyari ka na sa may puok road yun tari ka na. Okay. Nga there is a plan nga ro karasada nga ro na isadahan yun taron. Yes. Diba? Kasi di karon yun pa to sa ilusyutan nga sa kaano wrong way inaon the expansion. What if andara nga piliton nga implement aspirasan na pag-implement sa pagbamuoy at yugta. Tapos nakatiwangwang for many years instead nga buhian patpagay ag mabugas pa naton. What if i-implement nandaro closure nga ron? Si paalin ro mga tawo ri malibot pa. Wa pa nga ni it. What klaro ba ga? Then they will implement. Wapat klaro. The main concern is, can they do it? Iwaon yan it flight man nung Kalibo International Airport. Ay, mananda nga ging mga tawo ron sa palibot. Ibarong plan before.
Oh, di ba? Kasi nasa kasagsagan tabi to kabuat flight eh. So iba gun makaron do situation, no? I-push pa ba ng dagihapon doon kasi nag-spend gun sanda millions of peso or billions of peso, just don't know. I-push pa ba ng daron nga waon niya ni flight or kailangan nanda nga mag-regroup anay and mag-istorya kung ano rumayad, kung paano mahimo nga hating kapatid na lang yung flight anay Kalibon Katiklan bago ipulsuron doon nga project. Sir Job, balikan ako ng konti yung pinag-usapan na yung agricultural land na nasayang. 80 hectares ang halos nawala. Na hindi na gamit for ilang years. Kung i-compute natin, kung maganda irrigated yan, pwedeng nagkaroon ng production na 150 to 200 sako na palay per hectare. Kinumpute ko, so sa 80? More or less nasa 19 million kada harvest ang nawala. Times 5 years. Yes. Times 2 pa kung dalawang harvest ka. Dalawang cropping. 19 million pesos. So that is 38 million. Yes. Per harvest. Yes, 38 a year. Times 2 mo siya kung may second cropping and then for how many years? 5 years? 6 years mo. 38 million times 5. Ayun ang nawala. Last 2 weeks. Kaya ang mahal ng bigas natin eh. Last 2 weeks may movement sa expansion nito Kalibo International Airport. May mga engineer, may mga developer nga mabutang itamburong. Grupo ng Herman Baltasar nagharang na hindi nga kasi may problema gihapon. May mga tenant gihapon nga na properly compensate, no? Uwa gihapon ng mga istorya nanda, wa gihapon naaw. So abo-abo bing factor. May bagay ina sa airport. Going sa kat kulay blue. Nasama dyan ng kilid-kilid mga bagay ka to. Pero imaway, nag-stick imo ito, gasuko ito imaw. Sambilog pa nun. Kabo-abo abing mga hindrances, no? Pagbagakat insakto. Nung right it mga tenant rin na. Siguro pinaka major problem gid nga na-delay rong expansion nga ron base nagaduha-duha sanda nga masayang malangman do expansion dahil wa niya need flight hindi nanda maubrahan question mga bosses no question karay si Indo Kwarta ha tawad ang kasayo wala sa akin tama ba Boss Apple Boss Apple ay before ako magsapat kung si Indo Kwarta matsa na ako sa hambay kay na ni Boss Joffel nga hating kapatid matsa hindi siguro ako mag-agree karon Boss Joffel. Malisod. It's because di ba domestic flight? Katiklan, Godofredo. It is not international Ramos. airport. Di ba? What is due to Katiklan? Hay dapat do kung domestic kata flights, hay domestic flights sa taitaw kanta. Pero mga regional flights, international flights nga due for Kalibo, hay supposed to be for Kalibo. Actually, dapat taron sa Kalibo. Haron doon ka simple boss no, Boss Apple no, imo nga ron nga interpretasyon, imo nga pag-analisa no, the regional flights Kalibo itut atanan nabi. Itut ang mga regional flights. I will correct you Boss Jopel Boss Apple no. Royal Air yang. Rogaland ito. International. Ba't naghihapon do international Boss Apple sa Kalibo? No problema, what international flight? Nagagto. Actually, Royal Air yang, as of last week ng istorya kami, Royal Air yang gidrugaland ito. Rupal ko no, gadugang yata it flight. Domestic. Pero Boss Christian. Yes, Boss Apple. Haman ginapatugpa ito Royal Air. Hay dapat iya matugpa. Kalibo. No yun yan among yung istorya ni Ma'am Anonymous, Ma'am A lang nga to, nga may andat ang agreement. And we know who is in agreement. Royal Air and I don't know kung sino mga tao ito. Corporation doon and LGU. So, ito Royal Air. But the rest of the airline, may mga maland iya katon by June siguro may ina kono hoping that we will have. The problem now, actually, Boss Apple,
is the tourists coming in to Boracay, like Koreans, Chinese, and other nationalities. Pero, napansin ko man, ka-fly out and fly in dito sa Katiklan, there are mga turista man nga dito coming from Cebu, but bukod yung kita at mga mga puti nato ni mga Europeans and some Americans mga kwan ba. May ito mata pero halin asanda sa kwan sa Cebu. Mga regional flights. Boss Apple? Boss Christian? Yes, boss. Kung ikaw, Abi, sangka ilihado or opisyal Kalibo, agmakit-an nimo sa mga karsadahon paadto New Washington, agmakita nimo atong airport agro karsadahon nga kung sa siin nga may mga establishments ri karon, hindi ka baga maalarma? Hindi ikaw kaya sa sangguniang bayan o kung SB member ka man, vice mayor ka man or mayor? Boss Apple. Hindi ka baga magsangag? Mangutana ako kimo. Boss Jun, Boss Jofel. Mangutana ako kimo pabalik bago ko sabton di imo ngaron nga pangutana. Kung ako ro opisyal, sa akong pagkatawo o sa andang pagkatawo? Kung sa akong pagkatawo, masangag ako. Pero kung andang pagkatawo, hindi. No? Dahil wala sila pakialam. Kasi kung they really love and concern sa andang hey, dapat nagreklamo doon. Atong mahal nga, Congressman, how swiftly nagagi? Imposible nga ba na nakita nun? Man First District. Manaog ka malang man arrival magwa sa kahit sa akin muli. Di ba ya? So, gagupad man sanda, gapanaw man sanda ron. But they are, alam mo yun, parang bulag, pipi at bingi. Okay, dit kung mag-research, on Katiklan Airport, halos lahat ng mga dito, positive sa Katiklan, hindi sa Kalibo. Convenience, pamasahe. Dito lahat Siguro, pag nakita ito ng mga turista, pag research sila about Katiklan Airport or Boracay, ito mag-pop up. Yun. Ibig sabihin, bakit daw pupunta ng Kalibo? Yun ngayon, diba? Ano ang gagawin ng local of Kalibo and other local towns from Kalibo going to Boracay? Anong development ang meron na gagawin tayo so that the tourists would drop by to Kalibo, naman siya, tanghalan, makatulog, paakyat. Failure na sa part na yan Ang tagal na niyang plinano mga local destination sa towns, gateway to Boracay. Tagal na nag-fail niyan Kaya, Kalibo International Airport, what can they offer? Para mag-aborong flight, internal agreement. They offer cheaper bay area for the parking of the plane. Ang dami. The terminal fee and all. Obrahan na paraan para ma-encourage. Haron na ba ni Mayor Fromy ito nga? Mag-ubra sandat andang marketing strategy kung paano nanda ma-encourage. Yung Kalibo Airport. Yeah, kung paano nanda ma-encourage yung mga flight nga mag-agdito, hindi ta kami pagpakialam Correct. Harata na Antique, di ba? Correct me if I'm wrong, Boss Jopel, di ba may flight do Antique PAL? Kasi malaman ng flight ito. Pero tanawa ro an Antique, emerging Antique. Di ba? Rocaluya Island is being developed as tourist spot. And other municipalities has mga tourist destinations yung ginawa. Mararison. Doon paro alos nakikita, even tourists from Antique landed in Katiklan. And then they go to Antique. Kat mga iyang apart, pero kat mga itong apartment kaya mas marami talaga dumadaan sa Katiklan, kinikater nila yung nearest towns ng Antique. Midway siya. Pero kung mga San Jose kagagto, and ito mga sa San Jose, Iloilo pa rin sila. And some sa Antique na rin. Na kung titingnan mo dito, dapat siguro po sa Apple, sa ako niya, if the scenario worsen and there is no Boracay anymore,
people will not go to Boracay, what will happen to Aklan province? No, sa tingin ko hindi siya mawala, no? Hindi mawala ang Boracay. Pero magkunti, magdami. Depende na sa LGU kung may gagawin at saka sa national, no? Mga agencies. What if ang scenario lang, Boss John? Nobody's prepared diba? on that instance. What if lang a scenario na like nangyari lang 2 years ago, a few years ago, pinasara ng Duterte. Wala tayong turista. Di ba? Siguro, kung during that time na walang Boracay, kung tinake ito na opportunity ng ating local officials sa every town to develop their own kwan, nang bumalik ang Boracay, siguro may tourist nang dadaan papunta doon. Actually, kung mga tourist spots, no, in between Kalibo and Katiklan o Boracay, hindi masyado natutukan at saka ang pag-offer, paano i-offer? Ay wala ka naman makikitang infra na maganda o mga tourist attractions. Diyan nag-fail. Oo, pero kung tutukan, pwede nga i-develop ng yung Hawili, Katagatang, ganyan pa itsura. Walang develop. Ganun pa rin paano sila mag-overnight dyan? Kubo na malamok? Malamok. Kaya, pero may example lang, existing. GQ Sands, may offer saan na. Ito, siguro ay focus lang talaga lahat, mostly ng tao and our officials sa Boracay. Doon inaasa lahat. What if that basket mag-fail? Merong alternative. Do not put your eggs in one basket, ika nga eh. May alternative na pwedeng pagkitaan ng Aklan. Hindi lang yung Boracay. Mas malaki pa. Yung quarry natin. Yun ang mas malaking kita. Kaya sa Boracay. Baka marinig ng iba, Boss Jun. Tuloy-tuloy yung quarry na yan eh. Kita mo pila-pila yung mga truck na naghahakot ng buhangin. Milyones ang kinikita ng probinsya dyan. Abo man nga mga manami nga iya nga ginaagtunan. Pero wa ang ginang suportahan atong mga local siguro officials. Hindi eh. Iba yung focus. Priorities. Priorities nila sa Boracay kasi ganito na wala nang gagawin eh. Ganito Boracay na lang. Yan eh. Andyan na yung natin, no? Ano ba ang nakikita natin? Yung inano ni Geoff na nag-fail from Kalibo to Katiklan. Anong meron? Isa-isahin kaya natin. Kung pwede bang ma-develop o fail ba talaga? Kasi ang mga international tourists, Boracay man lang nakikita o naririnig. Kasi walang ino-offer. Wala man iba, no? Na in between na sana, sige po tayo Boracay pero dadaan tayo dito. Sino dapat ang gagawa niyan? Di ba dapat provincial government? Kaya ang tugpa natin Kalibo kasi marami tayong madadaanan pa. Pero kung Katiklan tayo, Boracay lang kayo. But boss John, pag pumunta ka ng Bohol, Panglaw ka lang ba or Chocolate Hills? Hindi. But what's happening? Yung Lubok, Yeah, what's happening kasi is itong mga other local tourist spot, no, in different towns in Aklan. Ang dating hindi na de-develop, no, parang nagiging greatest rival na lang nila yung Boracay. That's why they left out itong mga other small tourist spot, no, in different towns. Kasi Boracay agad eh. Kino-consider nilang kompetensya. Yeah. Sana complementary. Di ba? Complementary yung gagawin. Actually, sa akong tanaw sa leadership eh. Siyempre naman, dyan naman talaga yung magpo-fall. Kat inaon si Senator Ligarda. Di ba? Grabe nga pag-develop ng mga tourist spots inari karon. Because wala siya maikukumpit sa Boracay eh. So ano nga bra? Aron Rocaluya, there's a new Mararison actually bukod ganun kanami but it's being promoted. Iya sa Kulasi may mga agtunan sa local sa Malumpati. Boss Apple. Yes, boss. I'm sorry, Boss June, ha. May naisip yung ako nung
padayman yang kaya nato no siguro saga ako pero posibleng raya ro natabo. Sino nga ni ga manage makaron it Godofredo Ramos nga airport San Miguel. Si Mr. Ramon Ang nga raya man ro majority stakeholder it Philippine Airlines. Hindi, Lusutan. No, pero may stakes sa dari karon. May anda karon nga majority ro anda karon kasi nag-divest karon si Lusutan. Ang mabahuro parte karon. Parang habawi ni Mr. Ramon. Parang tanya tayo bigay naman binakayan Royon. Sino makaroon do atong DOTR Secretary? Jaime Bautista is boss and the Mrs. dun before. Dating CEO at Philippine Airlines. Philippine Airlines. So, patsa mabahuro posibilidad nga raya ro natabo kasi ibaro administrasyon makaroon ni President Marcos compared sa administration ni President Duterte. Nga hindi nanda matibag urong sistema gun makaroon sa katiklan. Yes. Ag considering pa Bosapol, considering pa ro nag-manage naman it na iya. No? Is San Miguel Corporation. Bagong acquire yun. Iya. Oo, sanda nagdaog sa bid. Ay, paano hindi magdaog? Privatize ulit. Do yun. For how many years? 25 years? For 25 years. Oo, sanda mag-manage. What will happen? Pamatian pa bagarong Kalibo International Airport. Siyempre, akon anaron ng mga outstation managed by my company, which is Katiklan. No? At di karayo yun, dahil sa wagid ginobrang aksyon ka to, nagabaho nga nagabugat it mayad ng problema. No, ano na lang, hands up ka na lang. Kasi kung dati hindi mo niya ni kayang ubrahat solusyon dahil patamad-tamad ka mo ka to nga dati may posibilidad pa kunta paano na makaron nga doon yung tarong sitwasyon no naging konkreto ko taring banggaon ma-hands up ka na lang wa nga lima na himo ka to makaron pa siguro ito yung isa sa pwedeng solusyon sa Kalibo Airport i-privatize natin. Boss Apol. Ibenta natin. Ano? Regarding sa imong hambang nga kaina about ownership. Yes. Actually, it's still Lusutan 90% of the Boss state. Christian. And Ana All Nippon nga Airways ay 4.75. Yes. Oo. Yes. Kasi natandaan ko dati naging presidente ag vice chairman naging basta may stake ro San Miguel Corporation sa Philippine Airlines. Binaybak ni Lusutan ito man. Oo, 49% at that time. So makaron hay ownership ni Lusutan is 90% gahapon. Okay. Kaya Boss Apol? Yes, Boss Jun. Balik tayo sa airport. Ang isa sa nakita ko, bakit i-privatize natin ng Kalibo Airport? Benta natin sa San Miguel? Oo, para same. Di siya malugi. Ngayon, mag-isip siya ng lugi kasi tumutog pa sa Kalibo, wala doon sa Katiklan. Ngayon, naglalabi siya o doon sa Katiklan Kung ibenta natin ang Kalibo Airport sa kanya rin, di hatiin na niyang flights. Diba? Para kumita din ng Kalibo. Kaya yung pinopromote ang Katiklan because of yung mga development in Labas. Na mangyayari? Hindi. More on tourist muna. Tourist yung natin. Yung idea mo, Boss Jun. Lupa sa Nabas eh. Matagal na yan. May mga question pa ngayon eh. Anyway, ang idea ni Boss Jun na i-benta na lang yan sa San Miguel. Paano yung budget na na-download dati? Hindi pa managamit siguro yung iba. Hindi, nasa na ba yun? May natira pa ba doon? Una, kwarta karon sa provincial government. If I'm not mistaken. Yes, downloaded na yun. Nagbinalik-balik si Tugade karon iya sa Aklan. Bakit? Time deposit pa? Downloaded yung kwarta karon sa... Naka-time deposit? Ang laki ng tubo nun. Diba, Boss Apol? Kung naka-time deposit sa bond for how many years? And it's millions and millions of pesos. Yun ginatawag nga pag-amulit it kwarta it pumuguyo. Di ba? Gindaso ron wa man gali it long-term plan
tao kung sino baga sugon karon mga bosses. Do ako niya siguro karon Boss Apple no is siguro it's about time that do atong provincial magpalit tourism council no. And kung sino pa mga opisyalis na would sit down sa mga municipal tourism ano man also officials and make a long-term plan para sa kada banwa because we all know Aklan is number 1 yung Canada is tourism and we need to promote it kasi unti-unti nabibili yung kita at antiki. Boss Christian, as per Ramel, panahon pa ni Ramel 5 years ago, nag-inikot na kung identify yung mga pwedeng i-develop as tourist attractions. Na-identify naman. Identify, pero maghihapon na gawa ng paraan hanggang identify man lang. Yung ino-offer nilang tourist attraction dito, kahit ikaw na Aklanon, ayaw mong pumunta. Mag-ano na lang, wag nang patay mali siya, yung ginasaligan natin ng mga elected officials. No? Once and for all, batunon kung kahuyanan man galing, no? Tutok kita sa Kalibo International Airport. If they cannot create a solution nga paabuon do flight, ano yung plan B para mabuhi rong Kalibo International Airport ag the economy of Kalibo, no? Ay, pero sa bagong report number one no Kalibo sa Aro Aklan sa economy growth? Yeah. Would you believe on that? Pero option na lang ni Boss John, do i-adapt nanda, PPP na lang yan, ipamanage na lang sa private para, pero siguro for now, hindi kakagatin ni San Miguel yan. Kasi hindi kakagatin. Pero sooner or later, pag hindi unanda makaya tanan dong flight sa Kalibo, sa Katiklan, pag umabo, and they need another hub, basi pwede pa. Pwede, kasi kung titingnan mo ang landing lang ang inano ko, landing every 10 to 15 minutes, paano yung paglipad? May lumilipad, may magda-landing, which is maging masyadong crowded ng airport ng Katiklan. Late yan. Isipon din nanda. Crowded talaga Isipon din man nanda. I-monopoly man na ita San Miguel yung dayon. Ang dayon, kung nakagakita. Naugot yun yan ako. Walang problema kasi sa ngayon patay di ba? Bubuhayin natin. Or isa ba siguro? Boss John? Ay, Boss Apple? Sige, Boss Apple. Boss John, kasi parang na-defeat yung purpose na gin-rename pa natin doon nga Kalibo International Airport. Ag makaroon taro, at sa patay tang airport. Kasi wala ni boss it international flights. Actually, kung ako lang, I'd rather have the local flights. Regional. Yung ano siguro, maganda naman ang plano ng probinsya. Nagkaroon lang ng problema nung nag-interfere itong at saka nagkaroon ng siguro ang gawin ng provincial government natin is make representation in some countries like Korea, Japan, Taiwan, and other Chinese squad na and we will make it easy for you. Ang problema ang papunta dito, sabi ng mga Koreans, ang hirap kumuha ng dito papunta sa atin. Malisod gasud iya. Malisod to encourage international market no? Kapin daya nga sitwasyon yun, no? Anuhan yun nanday? Do idea kay na ni Boss Apple nga the regional flights Tanawara Kalibo International Airport. Manila Kalibo. There's no other destination. Only Manila Kalibo. While in Katiklan, there's flight in Cebu, in Clark, wherever else. No? Do yun nga mga regional flights ang una sa Kalibo? Agro sitwasyon niya sa Kalibo ngaron nga Manila Katiklan na lang. Remember ko may Davao pa kita dati. May Cebu pa. May Cebu. And may Davao. Wala na. Ito niya ni Tanan. Mangutana sa Kalibo International. May flight ba kayo pa Cebu? Wala. Sa Katiklan. Di mapakatiklan ni Mau. May flight ba kayo sa Davao? Wala. Sa Katiklan po yung flight. Di magdimot Katiklan. Boss Joffel? Yes po. Mga bosses, no? Boss Christian at Boss June. Yes. Akon ta nga pag-analisar karahay na sobrahan at kinatugog ro aton mga elected officials. Ag nabugtaw ta sanda. Perdi ko ta. Patay ko ta ro Kalibo International Airport. So
one word lang git anakon kara nga ginapaabot sa aton nga provincial leaders at municipal leaders. Ha? Siin ro inyo nga representation. Ayun. Mga boses. Wag kita nabatian nga representative nga nagasinggit sa Kongreso. No. Wag man kita mga leaders nga nagasinggit iya sa probinsya. Wag man kita mga leaders nga nagasinggit sa munisipyo. Pero andat ang makarong ginaatupag ro andat ang alignment tag positioning sa 2025. Yun do importante. Do importante. Do pinakamagapit Pero balikan ko, Boss Apol, no? What representation, no? What mga boses. Pero kung sukton mo sandara, kutanon mo sanda, may ibida sanda, gaom kita ba nandahay, ma-agree gida ko makontento, i-comment ko kita ba gandang action, which is, for me, failure man gihapon. Kutanon mo sa LGU Kalibo, nagpasa kami ng resolution, no? Suggesting to add more flight in Kalibo. And then that's it. Ang doon lang. Kutanon mo man si Sangguniang Panlalawigan, si Province karon. We invited the former CAAP manager, no? We asked what seems to be the problem and what could be the solution. Period. Ang ending, nothing happened. Hasta di karuyon. Kung katanon mo sanda, haron ro andang naging tikang, no, naging action taken. Agaw mo tanandahay tapos enough good solve good ang mga aklanon karon, which in fact it's a failure. Nagkutaw-kutaw malang kamo, nagkuris-kuris malang kamo. Aro hubot hambawon nimo, Boss Apol, na pipicture out ko, no, nga i-point out ko lang gid Congressman Marquez being the representative eastern side, which is Kalibo International Airport is located. Ano ba naman ang tumindog kay ito sa kamera? Mag-prepare kat biskan dayuhang page yang nimo na nga script, no, nga mag-privilege speech ka, ipasayod mo kung ano ro sitwasyon sa Kalibo International Airport, no? Makaguguoy gun kami reya, mabatyagan mo ba? You put yourself into the shoe of the affected individuals. Iya sa probinsya Taclan, tanan nga mga transport, restaurant, una, pati ro aton makaguguoy nga mga porter, tanan una nga mga nagabaligya, no? Stakeholders. Stakeholders. Yes, boss. Boss Jokel, tuad, para gid nga mabatyagan it aton nga mga national leaders, whether elected or appointive nga mga positions, mga officials, ay ihambangon ni Congressman Marquez sa Kongreso nga nag-download milyon o bilyon Harun man pa to encourage them. Project nga ra agharat kami makaron. Si inyo na agto. Waste of money. Si ba abo-aboon nga mga panimbalay na winasak bilang ka hektarya nga mga rice land abo nga pwedeng i-point out, may encourage handaan. Then from there, Boss Apol, most probably makabuhi mo sympathy from the other congressman, representative ito sa Kamara to support him. Lalo na mga progressive bloc nga ron. No? Yes. Pero kung wakat ubrahon, malay nanda. Diba? Tama. Yes, tama ka, Boss Joffel. Para sa akin, yung nawala natin na kinumpute ko, 190 million in 5 years. Millions now. Okay. Isa sa balita ko, ang IBC, ang dating kontraktor, umalis. Kasi siguro sa gulo. Kaya iba na ang kontraktor ngayon dyan. Gulo ulit. Walang katapusan. Una-una sigurong gawin nila, ayusin nila ang airport, i-expand nila, pagandahin nila. Sa as planned, no? As planned. Para stick sa plan. Para maano yung flight. Malay mo, yun diba? Yung maging way. Tapos pwede na ibenta. Walang bibenta, walang bibili na ganyan. Diba? Ipagawa nyo muna maayos, bibilin ko. Diba mga ganyan? Magkakaroon ka para ng return of investment. Pwede. Diba? Even slowly but surely. Unlike do yun nga patay-gid. Kaya ang unahin natin airport, ayusin. As planned. As planned. Total may budget yun man doon. Yun. Boss Christian.
Anyway. Tama karon Boss June. You know what to add sa imong mensahe? Una, budget. Di ba? May siguro, may mga design yun doon kung sino mga terminal, kompleto na yan. Relocation, kompleto yun. Tama ro imo nga suggestion, tapuson as plan. Yeah. Actually, ito sa bagong plano, ito sa Piacro. Tari ka na sa... mga restaurants? Di ba? If i-continue nandaron, if tapuso nandaron as planned, and makita rong itsurat airport, no, nga competitive work of art. Yes, so, abo nga it could be a reason nga ma-encourage more flights to land, to fly in sa Kalibo International Airport. Ay may iton sa Katiklan. Ibaligya ta sa SM. Sa mga agud obrang mall. Oy, kay lusyutan lang, di mo lang mag-manage. Airport lang kasi. Basta ibaligya sa Friday. Kasi no way ang Katiklan na maka-expand ng ganung expansion. Sa dagat. Oo. Dagat lang ulit. Kasi maliit ang lugar. Pero, to think na, na privatize, parang nagkaroon ng, doon ng flight. Oo, nagkabuhay doon. Dati, waman. Hambawin nato. May iba karon nga nagabagabag dayon sa mga PPP nga ra, no, ay daw tawat buat pudero aton nga gobyerno, but look at NAIA now. NAIA, ga-manage private na. Hamat Kalibo International Airport, kalit-liit lang yan. Kaya lang hindi nga mabenta kasi hindi matapos-tapos. Ba't bibilhin mo pa man natapos? Pag natapos, may problema pa yan sa mga tenant dyan. Bibili ako ng problema. Hindi kakagatin ng mga negosyante yan. Diba? Yun ang So as planned, tapusin. Wala We've been crying and wailing. Ano ba talaga ang problema? Talaga dito, since kailan pa. But it seems our public official is not listening. They're not hearing us. Dami na pumasok ng mga agencies pag-settle dyan. I'd like to reiterate. Let's start with making a representation. To be exact, no, and to be specific, privileged speech. Ask for a couple of minutes, an hour, no, Congressman Marquez, to deliver a privileged speech. Doon natin istoryahan last week. Yeah, you conduct a research, you ask experts, whoever nga makataog kimot information, nga maka-encourage sa imo nga mga colleagues una sa kamara, no? And then make a representation, being a representative. And mabaho nga points ka na. Pero ang problema, mabisto ang maging negative sa kanya na ito pala local problems na ito din yung maayos-ayos. Hindi pa naayos. Maybe. Possibly. But it's not yet too late. Maybe local problem ito Yun yung magbabackfire sa kanya if he will make a representation. Yes, Boss Apple. Ipahugang ba kakon ro representation at first district kung pwede yan. But he needs to bite the bullet para rin karon. Kung pwede yan. May negative, but yes, Boss Apple. Pwede anay na nakakon i-delegate for 1 month? Pwede. Haman, 1 month sa adlaw yang. Good representation ro first district. Kasi akong tabi karano, I have nothing against Kong Lito Marquez. Kilala kami, amigo man kami. Makita ba naton kung amat no siguro ro aton nga mga kasimanwa kara ro maka-attest at maka-prove ro mga proyekto nga inubrahan at first district ag second district. Nabatian akon kay Boss Ramil before 70-30. Mga ano to? GST? TESDA nga to. Diba? 90% sa second district, 10% yang sa first district. Hugod. So, it boils down sa representation. So, inahambay ko kinyo mga bosses, i-delegate or ipahugam kakon kung pwede, 1 month. Sa 2025, pwede. Hay haman, 1 month, kaya kung nagdagagan kalat congressman sa 2025. Hay kung uwait kadagagan para may pilian. Pwede. No, seriously, that would be the best option. Diba? Para matawan dito good representation. It's not too late for That's what we need. Doon yan atong hambay Boss Apple. It's not yet too late.
kung may negative impact, it is never too late to bite the bullet. And actually, mabahura nga bagay kung anang ubrahon gyapon to make a representation and something positive will matabo rin karon. It's a very good start sa career anang unga. If ever anang unga will run for Congress. Balikan ko ay Boss Apple. Sige, Boss Jun, go ahead. Pero isa lang yan sa ang i-represent niya dahil, di ba, gusto natin ng more flights. Pero ang local problem natin, ayusin talaga yan. Hindi man ng ibang, kung mag-privilege speech siya dahil dito sa problema sa local, andyan na yung pera eh. Ayusin. Yes. Hindi, Boss Jun. Okay yung suggestion mo na ayuson anay para maka-encourage regional, international ag local flights. Haman, butsingano ni mo nagnami paro Katiklan. Airport at Katiklan sa Kalibo International Airport nga where in fact before grabe ro flights nga nagatugpa sa Kalibo. So we don't need right now ato yung makaron ibalik ro what is due for Kalibo para ruaton nga economy, especially sa Kalibo ag neighboring town, ay magabalik sa normal. Boss Jun. Pwede. Agree. Boss Apple, ako matano. Yes, Boss Christian. It's about the planning of, kung ako tanong ko sa government, sa governor day. Medyo pares ba kung ikaw galid itsang Kabanwa, may ginatawag kang Raya Industrial Area? Zoning. Di ba may zoning? There is Boracay already ito sa Katiklan. And the revenue nga ginataot Boracay is already mabaho. Di ba nga? Ito man nagatugpa ng mga barko. Haman hindi naton ikalat doato ng mga resources sa ibang mga banwa nga kung siin pwede man mabuhi. Yeah. Now, Kalibo is not a gateway anymore. Nga before, it is the gateway to Boracay. The best island in the world, which is Boracay. So itong tanan sa Katiklan, do revenue nga ron tanan, haman hindi naton ikalat din yan Kung ako ro governor man, siguro may say man ng governor naton ka nga. Well, I ibalik think, I'm not speaking in behalf of Governor Joen, do gina-develop man natin ang darong balik sa barko ginadaungan nga na sa Katiklan ho? Dumagit. I don't know kung hindi matapos doon. Pero bago ako malipat, balikan ko ay Boss Apple kay na nga to. Nagkaroon ako second thought, Kasi matuod if sa idea naton nga tong nag-second motion man ako kato kay Boss Jun kung as plan tapuson agud makita rong kanami to encourage yung mga investors yung mga airline company nga iya ay tuod na bugtawan ako sambaw ni Sir Apple Boss Apple the situation makaron mas manami nga ni gagigihapon dong Kalibo sa Katiklan. But what's happening, ito matagapon sa Katiklan, so useless man gyapon ko pa ni Mayon, ay manami man yan ni Imaw. Insailong gitabi ito. So do manami gidang obrahon karon representation. Kung ano senaryo. Hamba ni Boss Apple pahuga makakunit sambugan do yun. I'll make a good representation. Yes, I believe you will. Kasi pag agtumi to represent is genuine. What ginapanigan nga kung sino nga mga nagpabor kasi sa mahaba nga tiyempo mo una sa posisyon, may nagidaron nga mga pabor para kay sino. Haba ma-backfire dayon. Mag-represent, you'll make a representation there, sokton kasi yung mga nga to dahil naging tawad pabor. Pero mga boses, makutana ako. Mm-hmm. Di ba gagaong sandaron sa provincial government? Sino? Do mga airlines? Hindi, ito na sa nagagaongan ni kay DOTR. Hindi na siguro. Ato nga ni nga nagbagabag. Taga sa provincial government? Nagbagabag nga ni aton nga sanggunia, provincial government nga to sa international flight nga nagland sa Katiklan. Ay wanit na himo. It's just mere because siguro, they stop. Unanimously approved. Wasan na nagpursigi? Kasi binatunan nga they can do anything. Do yun. Pero kung itao kayo mo sa Apple, governor haman. I mean, Gwen Garcia sa Cebu. As governor. Isog. May balls.
Diba? Iba abiyanda nga mga character. Boss Christian. Kasi, yes, Boss Apple. It boils down again sa representation. Yeah. Sayod man kita nga, we have this Act 1. Every time nga bababatian ko Act 1 nga ra, I'm so happy. Why? Unity. Bilog kita para sa progreso ag ikaumwad Aklan as one. Gin shortcut ka. Okay, di ba? Mm-hmm. Align ro aton nga gobernador sa congressman sa 2nd district. Why? Kasi gumanko na si Governor Joen. Ro atong gobernador, party-mate na si Kong Lito. Mm-hmm. Party-mate na ro atong alkalde Banwang Kalibo. Mm-hmm. So siin ro problema. Makita ani naton sa andang mga post nga permis handa nga nagasinya si it. Index finger nga number 1. Buko nanda it. Sige, Boss Apple. Meaning, United Sanda sa ibang bagay. Para sa ikamayat atong probinsya. So, why not nga maglingkod sanda, magkapi sanda sa Manila or kung mag-meeting sanda sa Manila, at mag-obra at representation. Kasi wamat mo obra DOTR siguro, ngayon kung roat sa mga official siya, hindi magsugot. Yes. Bakit sila pa obra? Dapat. Kaya yan. Pwede. Dapat. Because the power is, kung waka na ilang project, local. Okay man, nasa local doon You have your own government. Pero, haron na hindi natin maintindihan. No, hamad kung national humugag, wala ng boses ang local. No? Which in fact, dapat may approval aron. No? Approval and disapproval. Pwede tayo baka tinanggap lang nila. Approval, not just approval. Disapproval. Yes, if disapproved so at ease na yan. Wag mo muna i-push through, 'di ba? Kasi may disapproval from the local government, no, of the province. Boss Apple, hamba mo kay na Act 1, no, under the same umbrella, no? But si Mayor Fromy ba? Same umbrella pero sa gilid siya sa umbrella doon sa. Diba? Kasi nakasilong. Kasi kung tanawon nato, no, hindi nanda based sa statement ni Mayor Fromy sa mga many times series nga nakaistorya kay Mao. Bahala na kayo. Hindi mo what at communication No, what at communication ka na kung ano gidrong intention, no, provincial government, no, nga kung may pag-agam-agam ba ka na or what, no, nga ibhi kami sa amon nga ran paipagbaka. Kasi napansin ko, wagid gid ay mauhingan ginatap Other issue kasi, nga gintawagan kay Mauruklowa sa Boracay. You know what, anang sabat kakon? Kasi may mga private claimant, abimana ron, may mga owner taron dati man na ngawa na lungkat DAR and DNR naging award ang manananda in Tuklowan. So, iba taray Mayor Fromy nga interpretation. No, sa aton nga province, andamat anat at gobyerno ron. Basta lang naglutaw mga private claimant nga ra. Kung mabawi ron sa mga ati, dapat mabalik sa government. Iba ay Mayor Fromy. Ginkutan ako, Imaw, na-invite ka makon Mayor Fromy sa Sangguniang Panlalawigan when they cater this issue. Man ako kasayid-sayid, may mga makaroon sa nang ginaubra. See? Di ba? So, narong lapses. Hindi akwan. Yung nakita ko nga na akwan nga sila in other priorities. Now, hindi naging priority yung mga ganyan na airport natin, no? Ibang priorities ang inaano nila. As one, no? Lalo na si Mayor Fromy, no, na nagkaroon din ng ganyan na sitwasyon, posible man na mayroon siyang mga suggestions din na hindi narinig, no? Kaya wala din mo nagano. yung airport saka ito yung ang arrangement na nakita ko is nasa national level. Yung pagtugpa ng lahat ng flights halos sa Katiklan. Harap pagali, Boss Posible John. yan. Haron pa, no? Tama ron. Boss John, Boss Christian, Boss Apple. Si Barangay Captain Tolosa. Sa Katiklan. Na istorya ko manimaw. Agroala nga sabat karon hay. Bahala. Haron gidarong term nga inyong marketing strategy ro inyong i-boost,
no, to market the Calibo International Airport into the airline industry. Hindi rong katiklan okay ta kami riya. Or something like that. Si Tolosa wan makaroon the ex officio member, no, sa Sangguniang Panlalawigan. Or imo ba? Or ABC President Manid Malay, no? Ay ano gon daya nga mga persona nga ginistorya ba nanda, no? O ba si feeling it daywa nga ran ni mayor ag ni kapitan na bypassan da. So that's why they are not coordinating, no? Pero proper channeling sambilog siguro sa naging problema. Posible. No? Ngani iba ro andang statement ito, iba ro anda ito nga. Kaya okay, ay acknowledge lang natin si Boss Ramil nagtanong sa ko brownout ba dito? Nadula daw ka mo. Wala. Hindi imo internet connection doon naguya. At yawan tanay nga ni, paganahagan tanay ninang Marielene, ninang Vin sa mga taga San Francisco. Happy Friday ko ng mga bossing, mga bosses, no? Lydia Labadan, good morning, Idol the Boss. Si Boss Ramil, syempre, listening in Boracay, nadugar ang internet connection, Boss Ramil. Edgardo Zabal sa California, USA, nakatutok man katon. Good morning sa mga bosses natin. Si Hubert Tersona, idoklilat ka manghoday gatanaw. And I would like to greet my sister. Sanang birthday, makaroon ka happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sana mabusog mo ako. Boss Apol. Akon kara ag boss Christian ag boss Q, no? Siguro kung magtaogin man representation si Kong Lito sa Kongreso, hindi man ako magpati nga pabayaan mo ni Kong Ted Harris Coron. Isa pa yan. Di ba? Kara natin makita. Di ba? Kara natin makita. Dali lang natagbuhan ako. May nagsuod sang isip. Basi tamakon kung magibayag pa si Kong Ted dito. Basta amon iya 2nd District, manamit ang flight. Alalin ka muna. Pero I believe, no? I believe nga our governor has the power to mag-ano mga flights nga. Yeah. Yes, tama gidi mo, Boss Christian. Why pwede ka patawag ni Governor Joanne, Kong Ted, Uncle Ted, Manong Lito, Kong Lito, at to anay kamo iya sa provincial capital, maistorya kita para aton nga maistoryahan ron nagakatabo nga ra sa Calibo International Airport. Nagapati ako no nga sandara, nagpaileher, nagdayaog sandara sa ng mga posisyon sa promisa nga mga serbisyo sa itmayad sa aton nga mga kasimanwa. Di ba mga boses? Ibang promisa. Baka may ibang promisa. Ano ibang promesa? Oo. Sige. Anyway, Boss Apple, no? Dahil nga na is kabuhay natin ko affected do tanan. Doon yan ang ginahambal. Nga, kumukon ka apektado. Noong pangabuhian, noong pangabuhi. They really don't care kasi these people every week sa Manila nagabiyahe na sanda tanan and everything. And I'm sure they're aware of it. What we're asking now is ano andang obrahon? Okay, isa-isahin natin para specific tayo. Number 1, tapusin natin airport. Yung as planned airport, tapusin natin. Tapos, yung representation na sinabi ni Boss Apple. Yeah. No, number 3, kasi pag tinapos natin ang airport na to, dapat naka-layout ng plans. Sabihin natin, nagtugpa na nga dito, gaya ng dati, ganun mangyapon. Ano bang benefits ang nakuha ng bawat banwa na daanan? Wala. Dapat, ito time, ito opportunity na ayusin natin lahat ng daanan na pwede natin idaan yung mga turista. Di ba? Nasa leadership yun eh. How to handle, how to manage, how to prepare, everything, no? Naka ano ni, para may blueprint ka ba na ito yung mga gagawin natin. Kaya gina-encourage natin the leadership ni Governor Joanne. Ngaron do yun nga mga bullet point mo nga solution hay itakil ginanda. Wala iba. O magtanong sila sa mga tao sa labas. Boss Jofel at mga bosses. Yes po. Ruraya nga pagsangkiri flight sa Calibo International Airport. Ang uwa kaya ra napatyagi aton nga mga kasimanwa sa Calibo ag mga neighboring towns rupang taas aton nga fare
pag-adto it Manila. Di ba? Kamahal one way naton paadto Manila ag pabalik it Kalibo. It's because ang kiri aton nga flights. Yes. Tsaka yung Diba? regional So, flights ba? Regional flights, Boss Apple. Di ba inconvenient sa atin na pumunta pa ng ibang airports? Yeah, kasi tama ay Boss Apple, no? Mag-vary abi mo sa supply and demand, no? Yan sa economics, eh. So, kung sang kirirong supply, ag mataas yung demand, galing mo niya nagataas yung demand, eh, no? Kasi sang kiri malaman niya nirong passenger, pero dahil sa sang kiri lang nirong flight, ag abo nga swelduhan. Doon. So, kailangan na ng taason dung fare, no? Ticket fare, agud makup upward ang mga needs. No? Plus panagtaas do mga gasolina. Fuel. Yan pa. So, doon yung tanan. Then, the solution ka, nagbag na ba rong pamasahe, mag-aburong flight. Paano mag-aburong flight? So, balikan kita sa bullet point ni Boss Jun nga solution nga kung pwede nang da-tackle, no? Ay, kita yan, nagataw ko ako simple lang, Boss Jun. Boss Apple, Boss, no? Di ba may mga gaagto nga sa mga taon, nakita ko sa mga pictures nga ito nga taga-siin ito nga lugar ng gaagto sa munisipyo? Di ba pilang kabanwahon outside sa ano nga nag-agto even sa province, doon ticket. Ano nga nito, sanda to? Parang benchmarking. Yeah. Aral lang kasimple. Mahaman di nato ipadayaro atong mga tourism officers sa Cebu. Benchmarking ito. Kung paano nanda ginaobra, paano ginaobra at Cebu nga i-market doon dang sinulog and the lugar itself sa ibang lugar. Boss Christian. Yes, boss. Boss Christian, hindi nga ni naton ma-perfect good customer service ag mapadali ro pagpasugon ag pagguwa it aton nga paadto sa Boracay. Ito sanda magto. Basi magantigo sanda ito, boss. Mag-learn sanda ito. Si Boss Ramil karon makasabat. Kasi pilang beses yun na, like for instance sa LGU Kalibo, benchmarking rekara, gaginastos siyang mga trips nga ron, tapos hindi pa natin mapatupad sa aton nga pagpamanwa, ay it's a waste of money. Manami nga reaction karon ni Kap Wendel, di ba? Barangay Mobo. Seminar, ginastos laman at kwarta. Yat, anay mo, at nagsunod. Ay waste of money at naman ron, wamat natutunan pagbalik. Travel incentive lang doon para stick with us. Kaya yung mga leaders natin, sana nakakuha sila ng konting suggestions man lang ito. Tsaka hindi naman natin sila actually, hindi na pressure ito kasi hindi matagal ng problema to. Huwag natin sundagin na pressure sa mga pressing issue. Matagal na to problema. Anyway, sa title pa yung Boss Junit natin nga programa, di ba? Opinion, suggestion, no? Solution. Ito part sa segment ng The Boss, itong pinag-ano namin dito. Sana you take it as positive and pag-usapan. Kasi kung titingnan natin ang problema, ang tagal na ng problema natin, Boss Apple, di ba? Nagkaroon na ng domino na effect na halos lahat na naapektuhan from transport, mga farmers, mga naapektuhan na lahat kasi kulang tayo ng Isa sa mga nakita ko rin ng problema, nagkonti talaga ang mga foreign tourists. Nagkonti talaga. Kasi sa mga experience nila sa airport. Na-istoryahan tanong dati. Boss Apple, Boss Jun, napag-usapan natin yung mga experience, bad experience ng mga tourists natin nga gaabot. Ito sa mga... Pero ang tanong, meron ba tayong ginawa to win back? Paano mo i-win back? Tanggalin natin yung mga yan sa airport, yung nagpapapasok na yun ng kwan. Imagine mo, yung mga bags may ginawa na nilang may acement na konti, naging easier sila, na. Pero wala hindi nagsipot Pero ayun ko, kung local lang, walang problema, siguro. Yun ang boss napag-usapan natin dati, di ba, Boss Apple, if you remember? Yes. Yung mga experience atong mga tourists nga lang mga amigo,
sa mga tao nga ito sa airport nga gasugod mga ano nga nasan na pag pumupunta ka sa ibang bansa yung mag-accept sa iyo mga immigration we all know that immigration nga nag-abusar man sanda ito kara sambilog sanda sa ano ron niya mga Koreans naton hiwa o na ila gagto isang issue din yan. Isa yan eh. Nagpapapangit sa ano ng ano natin. Kaya naging ano nga, dumami ang problema. Dumami ang problema na isa-isa yung dapat nila to. Corrupt doon. Ang bottom line, walang flights. Ang bottom line, walang flights. turista. Siguro, if I were i-review ko lahat ang mga nangyari. Ano yung mga naging impact nito? Like, immigration na ito, ano dito, didisciplinahin ko. Lahat ayusin ko. And then ako as a person, I will make a representation doon sa mga ano nito, kausapin ko. Kasi may mga tour operators pa naman dito na Korean, Chinese. Kakausapin ko. Sabihin, i-lessen natin ang mga ano na pagpasok dito, madaliin natin. Yung mga stakeholders na sinabi nilang na meeting nila, wala lang tayong feedback kung anong napag-usapan, anong, di ba? Dapat na broadcast yan. Boss Christian. Yes, boss. Yes, boss. Kung aton tabi nga pamantawon, no, gravity itraya nga rang problema sa aton nga international airport sa Kalibo, no. Imagine mo from porters, aton nga mga negosyante nga una sa airport. Aton nga mga empleyado nga mga komisyoner una sa international airport, aton nga mga drivers tricycle, aton nga mga van operators at drivers, aton nga mga negosyante nga una sa guwaet puok, aton nga mga hotels. So may mga nagsagara may aton dati nga mga tag-ana it mga apartments, tag-ana at mga hotels nga kung sa siin hay una kanda gatinero, flight attendants, mga pilots. Di ba imagine mo na dugaan sa nagpangabuhian? Nagpatayo sila ng building para mag-cater. Nagpatayo yes, exactly. Di ba? Nagbulig para mag-cater ang mga needs at mga tourists, no? Nagbulig sa LGU. Pero sanda parang nalugi, sanda parang naperdi. So mabaho-baho na nga, no? Mabaho-baho nga issue nga. It takes a lot of heads and arts para planuhon, ihanay, pero aksyonan. Exactly. Hayro mga establishment nga ra boss June, no, nga for rent gun makaron. Do you think may ma-rent karon? Wala. Di ba? Sino ang i-cater nga? Tapos nag-invest sila, nag-utang sila sa bangko, may amortization na binabayaran yan. Yung mga L300 van nga ron. Daming sinurrender. Daming sinurrender. Kasi dati andang ginasiligan no, andang nga biyahe nga may ihugog sanda. Haywaon niya net biyahe. No, kung may biyahe man pinambilog na pasahero, lugi ka pa. No? So abo-abo nga nagbalik it unit, no? Marami. Atong amigo Boss Apple. Di ba? Wagid. Pero isa sa mga come this 2025 na election, palitan na. Wala mang nagawa. Wala mang action Yun nga Yan ang action ng mga tao dapat na gagawin. Kung wala kayong nakitang, palitan nyo. Mapapalitan naman talaga yung iba dyan kasi tapos na yung termino. Boss Christian. Yes, Boss Apple. Natandaan ni mo, Rugin, share nga to ni mo hambay at Supreme Court. Kasi gusto mong i-share hambay at Supreme Court nga padumdum sa aton nga mga public mga elected officers, mga elected officials. Abi Boss Christian, basi gusto mo i-share sa aton nga mga bosses o mga kasimbahan. Oo, di ba? Na-intriga ka to hambay at Supreme Court. There is no basis ko. Basahan ko Boss Apple and sa atong mga kwan. This is bukod ako naghambay ka disclaimer, Supreme Court. There is no basis to hold public officers to such a low standard when no less than the Constitution commands the public officers must at all times be accountable to the people.
serve them with accountable to the utmost people. responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Wala sila nun. Act with patriotism and justice, and lead modest lives. But then, lead modest lives. Modest lives. Hindi ka magpinabugay. Hindi ka magpinakita it karangyaan. Because you are accountable to the people. Kung uwa ka sa serbisyo, karon mo ipakita tanan. Ano to? Ano to, Boss Christian, for elected official alone or sa mga appointees pangara? Sa tanan. Public. Basta public officers ka. Public officers. Appointed ka man may nabi nga side man kung pilar ang ginasweldo na sa munisipyo hay kung makapabidat sa yakyan bagay tanan. Ay pwede ka makareport sa ombudsman. Salen. Anonymous. Lifestyle check. Gagwa ron sa nayang eleksyon. Ano nga nito? Ano nga nito? Okay. It's in 1987 Constitution, Section 1, Public Office is a public trust. Public trust. No? Yes. Public officers and employees, tama, must at all time be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty. Haraman dong hamban ni Supreme Court. Una ron sa aton nga Philippine Constitution. Pero doon yan, masadya raya nga lang kwan We're talking about the problems now naton, and I hope mga real boss naton nga rar mga masay nagapamati naton makaron. Now, election time is coming. Yes. We have the power as mga botante to put the right people on that position. Gamon ko behind bars. Who would? Ay, pwede gyapon. Sorry. Ano pang isip? Pwede gyapon. Diba? Okay. We can question ng salen. Hindi man sila makulong sa dishonesty, siguro. Oh. Boss, corruption. Boss Christian. Yes, Boss Apple. Natandaan ko, may nabatian ako sa i-share ko yung hambay dating presidente at South Korea nga very popular si President Lee Kuan Yew. Pero public service tabi ko nga rahay bukon taray it batsagahampang kayang itbarahay nga ginasugal mo ang pro future it imong mga kasimanwa. Kinyo nakasalalay puturo namon. Ngani tama rin imong panawagan this come 2025, dapat isipon it mayat. Kung sinuoro ka angay-angay nga ibutang sa mga pwesto nga nga ginapilian naton, Boss Christian, Boss Jun, Boss Joffel. Yes, tama, Boss. Dayaro atong panahon Nanday, Boss Christian Sa Japan, ma-issuehan ka ang isang kurot ito ng public officials. Resign. Harakiri. Diba? May mga power, Boss may mga countries na anuhan ng corruption, patay. Mabahiran niyang. Binibitay. Ay, makasuhan kat plunder. Magka-neck brace ka dayon. Kakita nga nakakulong ka, madiagan ka pa senator. Nakulong ka yun. Hindi, ikaw Karen nga Yeah. Nakakulong mo nun. Gina-allowed Constitution. Tamang gina-allowed. You don't have the right na magpapili because you are, di ba? Ongoing pa man ang kaso. Ongoing pa man ang trial. Not convicted pa naman. So, pero still. Una nga na nakulong ko, na-convict ko, nabagsali, bawal. Nag-number 1 senador pa. Nagbalik-balik. Daya ro konstitusyon in Pilipinas kabaguhon dapat. Di ba? Maski baguho na lang yung pananaw ng mga tao no? Doon sana sa programang ito, makatulong tayo man lang na makagising ng mga kahit kalahati lang. Kahit 75% para panalo. Di ba? Piliin natin tao nga gusto magserbisyo. Ang daming tao na gusto magserbisyo, wala lang pera talaga na ipamudmud sa mga tao. Bakit kasi kailangan ng pera? Bakit kasi kayo nagpapabili? Diba? Sayang lang. Siguro ngayon sa maski wala pang campaign period, siguro yung mga pingtungdan ng mga politiko ito sa problema ng airport o sa tourism, sana magsalita sila para maano naman ng tao na may ginagawa o gagawin sila, di ba?
Kasi yung tahimik lang sila, ang probabilities, wala silang alam. Pamasa silang resolution. Okay na, akala na tapos na. Ganun lang. Yun lang. Walang follow-up, walang everything. And then they will divert the attention of the public ito sa paayuda. Pa-concert. Paayuda. Pa-basketball. Diba? So, daya, masadya ro naton sa politika ka na, di agad politika naton nila, no? Sige. All of them, nakita ko to sa post ng utana si Boss Apple kakon. Inaman na si particular ng makara. Wa ko tapansin Boss Apple. Sorry ha, pero nakita ko ako lihi itot na imong ginapangutan na kakon. Nakakuan man aktuan. Pangalanan mo na lang. Si Mayor Juris, ha? Ba? Si Kong Ted, nandoon pala siya nung 68, Akala ko wala. So, dahil nga mga papili makaroon, no, is using kada isaya to get the mileage. Tsaka magulo to. Kasi may nakaistorya na kuman, no, nga, may andat nga mga gentleman's agreement. Oo nga, they can't hindi sila pwede mapublicize. Oo. No, nga, basta may agreement patasanda, nga hindi pa makataot statement, undecided. And magkontra nga partido ron. So may mga traiduran, tara. Dahil masadya ka na. Actually ako I'm really looking forward sa mga moves tanda nga na. Though all of us here in the studio and si Boss Apple have some ideas or even siguro mga taong brilliant ideas. We're just waiting ipagwa ron ang mga tunoy nga kolor ka na soon. For the confirmation of who is who and what is what. Ay, mag-demand kita andang color kita nga niya, wag sinanto atong color ho. O may blue, may red. Kasi there's no monopoly by the pero sa politika kasi, wala nga permanente nga. Walang kaibigan. May mga political butterfly. Kaya only interest. Interest yan. Personal interest talaga. Interest. There's no permanent. Kasi namigay ng tupad si Jojo Ang nung May 2. Nagka-party list na siguro yung mga... Andoon si Gob, andoon si Mayor. Si Joris. Si Jess Marquez rito. Diba? Kasi the info from reliable source, so first-hand information nga nabuo natin, it is not confirmed that Jess Marquez is the standard bearer for Congressman Itibiog. No? May dapat ang asang bilog na gina-consider. Kilala nyo kung sino? Kilala. Sino nga na? Si Juris. But the question dahil questioning again, send ko kay Boss Apple. Boss Christian. Will Kong Ted allow Juris to join TVO? Ay, sin sa picture si Jojo Ang. So, congressman, ma-party list siya. Very good question, no? Will Kong Ted allow Juris to run for Congress under the umbrella of Tibiog? Side man natin nga, parang unga nata si Juris ka na. Ito. Yung pinost ko sa natin na boss. Si Juris, tatakbo na kongresan under Tibiog. Kasi, di ba, kung si Jess, ipilit si Jess, maging nasa labas ng Tibiog kasi Tibiog na si Jess. Hindi. Question diba? Is, full-pledged na ba si Jess na member ng Tibiog? May post-taking na ba? Yun ang pwedeng maging, na hindi pa, pwede siya mag-SP. Pero I'm sure, Boss Apple, tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Sa akon matang opinion, Kong Marquez will not allow his son to run as an SP yan siguro. Hindi downgrade. Mapati ako karon na Boss Christian. Hindi na magsugot si Kong Lito nga. Ibutang niyo ang sa SP? Ibutang na yang sa sangguniang Pandalawigan si Jess Marquez. After it 1 term or 2-3 terms, makasaka kayahan imaw. I think this is the best time for Jess to gamble and run. Pero saan siya? Under siya? Saan? Under sa papa niya. Under sa papa niya. Bakit? Kasi bakit? Congressman Marquez is still in power. Under sa papa niya. May makinarya pa. Pwede. Pero isipa during that time nga 2019 nga humalin si
kong Lito sa Tibyog ag umapin imo sa Latsika. Hay daog matay mo sa ana matabi nga pagpati hay may ana mataana nga sa sarili nga grupo ang mga lideres sa mga kapanwahanan. Do yun, Boss Apple. Ana gin mata siguro nga panghimatyan nga padayaganon si Jess Marquez kasi there's no reason sa akong pagbana-bana ay at pag-analisar ay wag it ibang dahilan nga mag-transfer residency. Residency or registration. Si Kong Lito. Sa Kalibo. Rayat ang arahay fallback ta just in case may mag-enkwentro kay Jess Marquez. Madayagan mo Mayor at Kalibo agod maproteheran roboto ni Jess Marquez sa Kalibo. Ito yung tanong. Tama yan. Pero itong tanong, Boss Apple, saan sila na grupo? Grupo nila. Pwede. Kasi ito So magkakaroon ng nato medyo masadya di ba no senaryo? During sa tupad niya tong distribution, the present is Gov Joen, Mayor Juris, and Jojo Ang. It could be Juris is using a mileage also during the tubad kasi present manimaw. And Joen is using also the mileage kaging obra ni Jojo Ang. Pero saan yun? Whether Jojo Ang will run as sa party list or iya sa clan. Nag-benefit dubot political naton nga na. Di ba? Because naman, bisan budget ni Jojo Ang to, still, ito si Joen. Si Gob, ito si Mayor Juris. So, the people see them as individual ito. Dahil akong makuha, di ba? So, both of them, naka sa mileage. The question now is, kung si Jess hindi tatakbo ngayon, kailan pa? Pag wala na ba si Gob Marquez? Bakit wala si Jess doon? Yun, bakit wala siya doon? Nasa Manila, mo. Diba? So, kung sakali, nga, Juris will run under Tibyog, tingin ko, si Jess tatakbo under sa siguro, tatay niya. Under sa kanila. It could be or a possibility nga kasi nangyari na kung i-set aside gid man siya ay ba kung mag-merge back to Latsika diba? Kasi si Gob Marquez naman has people already in the nga naka-in place tama ba sa apps? Diba? Yes, may mga leaderisimaw he believes that he has people on the ground. Yes. And this is the time for him because he is still in position. Pero, mga bosses, it is not him to decide. Diba? It is not group. him to decide. Mag-meeting tarong Tibyog karon and they will unless, secrecy vote. If who will be pushed to run for a certain position. Pero since na ako halimbawa kita mag-amigo kita boss, naghambaw na ako kinyo nga or nagpabatsyag ko na ako kinyo. Ay, hindi ba? Nga padayaganon ko si Raya. Basta magyain pa, hambawan pa, gin-bypass mo kami. Diba? Nagpaano na ko magyain akong buot nga willing akong magbulo sa akong Raya. Pero as a group, hindi So, ako desidido ako magkwan. So, bahala kayo kung ayaw nyo sa kwan. I have the capacity. Wala naman I have the capacity. I have the money. So speaking it gain it. Bahala ng Tibyog. Maggain ra imbuot kung ginpromisahan ka. Oo. No? Pero kung nagpresentar ka without their confirmation yet, ay gaiba ta istorya karon. Kasi may money naman si Yes, Boss Apple. I'm sorry, Boss Christian. Yes, boss. Politika tara politika tara Basking impromisahan. Aron pa nga ni gihapon. Pwede mabali. Natandaan ninyo sa time nga ni party list kato ni Gloria Kasangga party list. Kasangga party list sayra ninyo kung natabo kay Kong Lito o kay Kong Ted. May nabudol. Di ba? May ginahambay, may ginbudol. May ginhambay man ro iba nga uwa man.
may tangis-tangis. Ay, oo. Di ba? Oo. Grabe ang tangis. Ano natabo? Politika tara. Ay, there's always permanent interest Yes. Ang lagi kong sa salita o sa mga ng taga-Tibyog, ang laging tinitingnan winnability. Mataas ang winnability ni Juris naman. That is a fact. Mayor Juris, it will vary. Sorry mga bosses, no. Kung winnability, kung wa man sandat ikontra nga mabaskog, mataas gila tar winnability ron. Pero kung pakontrahan nandat andaman nga mabaskog, hindi ka ron to problema. Importante siguro, bukod winnability, popularity. Yeah, I think winnability. Tama nun, Boss Christian. Popularity. Plus. Una. Di maging winnability. 50-50. Winnable ka kung popular ka. Pero, isa sa mga requirement. My own opinion, my own opinion. No? Secondary na lang dayan. Doon nga mga ideas nga winnability and popularity. Although una imaw counted, but secondary lang. Kasi roan at Tibyog nga nga leadership, the Miraflores, the number one is loyalty. If you're not loyal to them, pag may nakita sanda nga medyo questionable ring loyalty, even though winnability mo and popularity mo is soaring high, excuse me. Sa milog pa ron. Natandaan ninyo, Boss Jofel, no? Baga katong nag-inkwentro si former Mayor Antong Maming ag si Governor Joven. Grabe ro paglait ni may dyan gilpunggan mo to. May dyan nag-interfere diba? ka to. Grabe ro kahuyanan ka tinauman ni former mayor, but that's passion ato. After election, after kato, nagmayad man sanda, dumagagan paghihapon si former mayor Maming as congressman. The next election sa Tibyog. Diba ginpakandidato maskin dihado, diba pinadagagan. Tama tarin mo karon, Boss Jofel. Kung sino taron loyal sa Tibyog. Kung gumuhod kat mo and pledge your loyalty. And actually, si Kong Marquez has the budget. Oh, yes. No question for that. Na imaw na gahugat ito nga maura nga ambunan. May anat, aray. Yung nito, tuloy siya with or without. Probably. Kung ako if I am the father and I would like to continue my legacy ko, padayon ako. Weather lang yan. Weather lang. Weather na sumugot siya daw hindi because man may akot ang sariling budget. Yan. Dito kaya not unless be the best man na lang. Gahuat ka ito sa andang kwan. Nga inakabaga sa andang mercy. Under sa mercy ng But this is another assuming Juris mag-run under Tibyog. The question again is, papayag ba si Papa? Si tatay-tatayan? Hindi, magamot Papa, iba ro dating Daddy. Or si tatay na, because ginaano ni Kong Ted, ginagroom na si Juris nga Yeah. Diba? Kung tanawin mo ay palangga ni Kong Ted and si countless Juris times they're together. Diba? Some important Boss Apple, tama ba? Private event. Tama. Hambay ni Kong Ted? Anak ko na yan. Oo. Ay, kaya baga ron nga si Kwayon, ito nga, roana nga, tatay-tatayan. May istorya kitat prodigal son. Pero Boss Apple ko, amat no, o nga baga, ay gaminal dito. Walang magulang na nakakatiis sa anak. Ang anak lang nakakatiis sa magulang. Pero yung yung pag-pledge ni Juris sa Tibyog, isa sa sign yan. Pero may konti siyang narinig ako, dismayado siya sa group, sa Tibyog. Kasi nga, si Jess ang pinili na parang ganun ang nangyari, di ba? Usapan, parang confirm. Pero hindi pa pala confirm na si Jess. Pero si Jess, naglitaw na ang pangalan ni Jess. Instead, dapat siya. Kaya may konti siyang dismaya
na ito ang isa sa mga ng Tibyog, kung hindi ilalagay si Juris doon sa taas, kukontra. Kasi kung tingnan natin talo sa si Juris and si Jess, I just saklaw because of his father is the entire first district. Unlike Juris, mo sa Kalibo, matabok-tabok kang imawin to other towns kung may mga invitations, kung may ano ginatao. Unlike Jess Marquez, nga saklaw at andang jurisdiction. So sa pwede tatay. mo manupod ito bisan bisita sa mga event rito, ulat imaw sa ESU, sa kung siin. Kung nakita nato na, Sir Jess is showing himself already. He is manifesting already. Kaya we don't know, no? Kalibo kontra sa ibang pila ka banwa, no? Basi doon yung maging laban Marquez at Juris. O basi kung na penetrate mata ni Juris sa ibang banwa like his image in Kalibo. We don't know. It's Popularity wise, si Juris, when it comes to popularity, Juris against Jess, popular si Mayor Juris, even from other town. Winability, ginatanaw natin sa popularity. But in terms sa diyagan atong politika, abiiya, may dynasty. Yung pera Boss, may ginatawag karon Boss Christian nga patronage politics. Diba? Patronize sila kasi Marquez ka, parang ganon. Kasi hindi na ito papabayaan. Ganun na. Ano na abi sa province-wide, no? Mga Marquez ay nakaugat na. Oo, something like that. Pero sa bagay, nagsakar man si Juris si SP ka to. Nagdaog man. Diba? Pero question ko na makaroon ay, may ina bang contender no current governor naton? If there's so, then who? Malisdan siguro. Then who? Meron yan, pero lang. No kung matabok man kita ito sa pihak. Depende kay Resto. May contender ba? Pabutangan na nat kontra. Si Joel. Content. As congressman? Depende sa agreement nandara. Butangan, malaman din? Pag-agal malaman din, butangan ka namot kontra rin karon. Pag piliton mo butangan kontra si Gob. Storya ko rin Ang protection na nila, governorship man lang. The rest. Bala na kasi ba? Basta I'm top of the situation. Mas ang pinakamagandang hawakan na position is governor. Hawak mo lahat ang towns. Kaysa congressman. Mag-convert muna tayo na Miraflores. Madali lang yun. Iba apelido natin Boss Apple, what is your take? Sa Boss Christian? Sa rayang political scenario kasi I've heard na raya like Siniron. Wrap up tayo. 5 minutes. Isa rin yan. Patapos na. When he was asked kung magdiyagan mo, hindi. Anang hambay mo? I will cross the bridge. I am a good soldier. Kung ano ginamando. Sunod. Itawo ko Tao na. Hindi na yung niya. Nag-ibagon. Di ba? Tama superior. ba ako? Hindi na superior. Pag sundalo ka din mo, yung superior superior na tao yung chief of staff. Tao na ngayon. Iba na. Di ba? May yan. May laman. Ganun talaga yan. Sige, wrap up tayo. 5 minutes na lang. May aton nga. Sige. Anyway, masadyang diyagat politika. How I wish people of Kalibo and Aklan would really mag-learn kita sa mga rayang nga what we're experiencing now, nga mas maging maagam kita sa pagpili. Abo nga gusto magrepresentar nga options alternatibo nga pwede na itong pagapilian. So sa mga Aklanon, good day kinyo tanan and kabay pa. Mag-isip-isip kita. Magayo pa man pero start thinking now. Yeah, agree. Boss John? Okay, patapos na kami muna sa ngayon. Kita tayo next Friday o marinig kami. Again, thank you sa pag-subaybay sa amin. Saka good luck sa atin. Marami tayong mga decisions sa buhay na gagawin. Siguro part of it is itong political natin sa eleksyon, no? Pili tayo ng mga taong pwede. Saka Boss Ramel, balik ka na dito, hindi na kami galit. Thank you. Good morning Boss Apple, kailan ka? Boss Apple, uwi ka na. Soon. Boss Apple.
Thank you, Boss Jofel, Boss Christian, Boss thank you. Absent si Boss Ramil, so pasadya aton nga pagtalakay issue about sa Boracay ag sa Kalibo International Airport agropolitika sa probinsya Tacloban. Kabay pa nga magatutukan man ninyo kami sa next week naton nga programang The Boss, Boss Jofel. So once again, good morning. Thank you so much, Boss Apol, no? About sa tanan-tanan natin ng mga suki ng mga tagpagamati nga naghilinugat gid, no? Every Friday sarang daya ka nga programang The Boss tay sige ang hugat-hugat gang ay gaabot gid dun. Oo. Bukod sa 2025 every Friday ramon nga pagpanerbisyo publiko. Patas ag may tagipusoon. Ani sa mga concerns ninyo, ha? Hindi duha-duha. All voices must be heard, mga kasimanwa. So paabot mensahe. Biskan yun na, biskan anonymous pa ron, ha? Ay counter-check man natin dun kung valid rin yung mga ginapaabot ngayon ng mga issue lokal. Aboy nga salamat mga kasimanwa, masunod yun rong programa Philippine Statistics Authority rong PSA Hour every first Friday of the month. Thank you so much mga kasimanwa sa ating mga tagpamatiig sa ating mga bosses, Boss Christian Abugaji, Boss Juna Gravante, Boss Apol Zaraspe, kay Boss Ramil. Bungkalan nga ito makaroon relax sa pamosong Isla Boracay. Patas ang may tagipusoon nga pagpanerbisyo publiko. Kuman si Kasimanwang Jofel Perucho magpusa with Energy FM Kalibo. Kasimanwa ko, palangga ko.